Capricorn. General reading tayo ulit. Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading para sa sign ng Capricorn. Kunin nyo lang kung ano yung nakarelate kayo. Tapon nyo yung hindi. Ala. Kung hindi nakarelate, okay lang yun. Maaari yung next na upload, doon tayo makarelate. So, follow nyo lang yung page or subscribe lamang po para masubaybayan nyo yung next na upload. Pero definitely may dahilan. Naniniwala ako na nandito kayo. Hindi dahil by accident. Pwede din, oo. Pero may dahilan kung bakit tayo napadpad dito dahil merong mensahe dito tayo mapupulot. Maaaring sa oracle card mamaya. Or merong mga maliliit mini messages tayo makukuha dito. Okay, anong kailangan pagdesisyonan natin, dear Capricorn? May binabalanse, masyadong maraming ginagawa, gustong mag-aral, may gustong i-pursue, may idea na pinag-iisipan na gustong i-pursue, pero kailangan magbawas ng mga bagay na ginagawa. Masyado tayong workaholic, no, Capricorn? Workaholic tapos ayaw mag-celebrate. So, maaaring ang message na ito, it's time to celebrate, dear Capricorn. O pwede din na may pinag-iipunan ka. Look at that gymnast. Speaking of Olympics, di ba pag nasa Olympics tayo, disiplina, intense discipline to get the gold. Maaaring nasa ganong stage si Capricorn ngayon. At merong siyang bright idea na gustong i-pursue. New idea. Or kung hindi new, si Capricorn yung baguhan sa larangan na yun na gusto niyang i-pursue. So, medyo may pagtemper ng mga gastusin, may pagtemper ng emotions. Pwede din na closed off si Capricorn ngayon, this month. Closed off siya kasi sobrang dami niyang tinatrabaho. Or pwede din na sobrang busy niya pero busy din siya socially. Yung social calendar niya ay fully booked din. Pwede ganun. Kaya wala siyang time para gumawa ng bagay. Pwede din na nandun si Capricorn sa stage na sobrang busy na nga ng social life and work life niya. Meron siyang gustong bagay na i-pursue pero hindi niya magawa kasi hindi pa siya sure. Wala pa siyang willpower to do so. Parang nasa research phase pa lang siya. Hindi pa siya fully sold dun sa idea, or pwede din na panghihinaan siya ng loob i-pursue yung idea na yun kasi it entails getting out of his or her comfort zone. Malaking pagbabago yung mangyayari kapag pinursu niya kung ano yung idea na ito. Pero sobrang daming ginagawa ni Capricorn. Balancing. Ina-balance niya, work-life balance. No time to celebrate. And mukhang very focused siya to convince him or herself na lumabas dun sa comfort zone niya. Kasi alam niya sa sarili niya na hindi pa ganun kalakas ang loob niya. Wala pa siyang willpower or pwede ding imposter syndrome. Hindi pa ganun kalakas ang loob niya para i-pursue yung idea na yun. Hindi pa pulido yung plano niya. So, disciplined, work. Hindi ko masabi na napapagod si Capricorn pero more of self-restraint, no celebrations for now. Kasi meron siyang gustong may pinaplano. Pero yun nga, research phase pa lang si Capricorn eh. Hindi siya ganun kakontento sa kung nasaan siya ngayon. Meron siyang
hinahanap-hanap pa. Masaya siya sa mga opportunities or grateful sa mga opportunities na dumarating, sa blessings, pero may hinahanap yung puso niya na sa ngayon tinatrabaho pa niya o masyado siyang busy pa para mag-move siya from research phase to execution phase. Nasa planning phase pa lang si Capricorn, and pwedeng ayaw niyang humingi ng tulong, or pwede din na nandun siya sa stage na hindi niya alam kung how to come out of his or her shell. Pwedeng mahiyain, so dinidirect niya na lang yung focus niya sa trabaho. Merong Cancer, Scorpio, Pisces sa paligid mo, Capricorn. Pwedeng influential tong tao na to sa pagdesisyon mo, o pwede din na itong tao na to sa sobrang pwede rin toxic, or kung hindi toxic, madrama, OA ng drama, OA OA siya, tas ang dami niyang sinasabi sa'yo to influence your decision. Pwedeng asawa mo yan, pwede din na parents mo. Definitely may bright idea ka na alam mong magbabago yon ng bagay-bagay, pero hindi ka pa sure. Imposter syndrome nga, yung parang feeling mo hindi ka good enough para i-execute siya, so nandun lang siya sa utak mo, notes ka lang. Kasi let's say self-employment to, or mag-shift ng career, nasa harapan mo na siya, ready to, na-manifest mo na siya, ready to act on it. Look, a spark has been lit, and planning phase ka na dun sa spark na yon, ready to take action. May opportunity or bright idea na nagbo-brew around you, pero at alam mo na magkukos ng pagbabago, or pwede din na may babaguhin ka sa sarili mo, magta-transform ka. Pwede din na kung dati very timid ka or ayaw mong mag-public speaking, ngayon magiging public speaker ka na. Dati ayaw mong maging consultant, ngayon na may opportunity in front of you to be a consultant. Kung dati sinasabi lang ng mga tao magaling kang magturo, pero ngayon may opportunity na para magturo ka. Pwede din na dati ay feeling mo hindi ka makakapasa sa law school, pero ngayon abogado ka na. Merong new ways of learning, new ways of seeing things, pero sa sobrang dami mo pang ginagawa ngayon, nakafocus ka lang sa trabaho at pag-achieve ng work-life balance na yan, feeling mo hindi ka pa ganun kalakas at hindi ka pa ganun ka-equipped para panindigan or execute siya. Pero definitely, at alam mo sa sarili mo na this is a new way of life, this is a new way of living. Pwede din na kinasal ka or ikakasal ka na, and parang feeling mo hindi ka pa handa sa new chapter na ito ng buhay mo. Pero definitely na open na sa'yo. Pwede din na merong humiling ng kamay mo for a marriage, pero parang feeling mo yun nga, hindi ka pa equipped para ikasal, hindi ka pa ready, or pwedeng merong tumututol, hindi ka pa, feeling mo hindi mo deserve, alam mo yun, feeling mo hindi mo deserve to. Tapos ayaw mo ng attention sa'yo, parang feeling mo you're being stripped naked kapag ka natitrigger yung vulnerability mo kapag ka yan, magpa-public speaking ka na, pag mag-venture ka into something na hindi mo naman ginagawa dati, and feeling mo na out of balance ka kasi nga kailangan mong gawin. So parang
with this new opportunity presented sa'yo, kailangan you have to put yourself out there. You have to yung collaborate or magmingle sa mga tao. Pero ito ka ngayon parang all alone and disciplined and doing something for yourself. Pero alam mo, itong new opportunity na to, blessing siya, transformation, it will change your life. Pero feeling mo hindi mo siya deserve, feeling mo wala kang enough na strength. Ayun nga, imposter syndrome. Parang feeling mo hindi para sa iyo. Parang wag nyong pwedeng nanalo ka, may award ka, tapos parang feeling mo wag nyo ako masyadong bigyan ng attention kasi feeling mo hindi mo deserve. So kailangan mong whatever this opportunity presented to you, parang kailangan mong to go out there. Pero no way. You don't want to do the work. Alam mo na kaya mo siya deep inside. I mean, in denial ka sa successes mo and triumphs mo, pero deep inside, iniisip mo, it's a new kind of work. Although, alam mo, kung saan mo iset yung mind mo, alam mo na magiging successful ka dun Pero alam mo na it's not gonna be easy. And yung steps towards that, the manifestation of yung new way of living na yun, hindi siya ganun kadali. And wala ka pa dun sa headspace para trabahuhin siya. Kasi meron ka pang ibang tinatrabaho or meron kang kailangang i-let go para ma-open mo yung sarili mo dito sa transformation na to. Death, Scorpio, pwedeng may kadil kang Scorpio, may kausap kang Scorpio, nag-offer sa'yo Scorpio, pero whatever itong ano man parating sa'yo, magbabago lahat. Pwedeng yun nga, mabibigyan ka ng attention na tingin mo hindi mo deserve. May old ways of being mawawala na sa'yo. Death is something positive. Kasi mawawash out na yung dating, yun nga, yung old ways of being. Yung dating, kung dati, yun nga, hindi ka makapasa-pasa sa board, hindi ka nabibigyan na po-promote. Ngayon, ito na, yung hinihintay mo. Pero, parang feeling mo, wait lang, hindi ko deserve, or parang don't give me that much attention kasi parang hindi ka komportable. Dalawa yun, hindi ka komportable sa attention na or kung ano man yung kalakip ng bagong opportunity na yan na parating sa'yo. Conjure the magic. Alam mo, ibig sabihin nito, Capricorn, you are powerful enough. Nasa'yo. Hindi ibibigay sa'yo ng universe tong opportunity na to, itong gift na ito, if wala sa'yo yung gift of magic. Kung wala kang kapangyarihan to make it happen. So, isummon mo na yung powers mo kasi you are powerful than you think and kaya mong i-execute to in a way. Trust yourself. Pagkatiwalaan mo yung sarili mo. Kasi kahit pa pagod na ka, tingnan mo siya, tumanda na siya. Kahit pa super frail ka na and pagod ka na or feeling mo wala ka ng energy, it's just within you. Yung magic nasa iyo, yung gift nasa you. Possess that gift, Capricorn. You just have to conjure it and manalig ka na kaya mo siya kasi hindi siya ibibigay sa'yo kung hindi ka deserving. So, iwan ko na yun dun, Capricorn, and salamat for being here. My name is A. Sana makita ko kayo ulit next time. Like, share, and subscribe lamang po para mabuti nyo yung mga bagong uploads. And, yeah, thank you. Bye!